Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Jalen Green at Cade Cunningham ay palagi nang nagtatapat sa mga ranking simula pa noong nasa high school sila. Kaya naman andun talaga ang kanilang rivalry hanggang sa pagpasok nga nila sa NBA bilang ang number 1 and number 2 pick. Ganun ba man ang tanong ay makasabay pa din kaya si Jalen Green kay Cade? Dahil sa ngayon nga ay pataas lang nga ng pataas ang projection ni Cade Cunningham mga kaibigan. Naging all-star na ito at base sa stats sa pinakita niya sa kanyang first 4 years sa NBA, meron nga siyang MVP potential dahil sa kakayahan niya na mag-average ng halos triple-double at 30 points per game. Habang si Jalen Green naman ay trinade na nga ng Houston Rockets dahil sa kanyang pagiging inconsistent at liability pagdating sa depensa. Sa palagay nga ng Rockets ay naiiwan na siya sa development nila Alperen Sengun at Amen Thompson, kaya naman pinakawalan na siya ng Rockets. Ngayon sa Phoenix Suns ay may bagong simula siya dito kasama si Devin Booker, isang questionable duo sa mata ng madami sa dahilan na pareho silang score first type of player tulad lamang ni Booker at Bradley Beal last season. Ganun pa man pagkakataon nga ito ni Jalen Green na patunayan ang kanyang sarili. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakahabol pa si Jalen Green kay Cade Cunningham o tuluyan na itong mapag-iiwanan ng franchise player and all-star ng Detroit Pistons? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Ang kanilang team ay medyo magulo ngayon dahil sa Kawhi Leonard situation. Hindi nga natin alam kung ano ba ang parusa na matatanggap niya kapag napatunayan na talaga na may under the table na bayaran na nagaganap sa kanila ng front office ng Clippers. Ganun pa man, with or without Kawhi Leonard, ang team na ito ng Clippers sa isang contender sa Western Conference. Posibleng hindi championship contender, subalit playoff contender pa din nga ito mga kaibigan. Proven na nga na si James Harden ay may kakayahan na magbuhat ng team patungo sa playoffs. At ngayon ay nag-advance workout na nga ang kanilang mga bagong miyembro ng team, Chris Paul, Bradley Beal, Brook Lopez at John Collins. Agad na nga sila naghahanda para in shape na sila pagpasok ng training camp in less than 2 weeks. Si Chris Paul ay pumirma ng kontrata sa Clippers kahit na hindi siya nito napangakuan ng consistent na minuto o playing time. Payag nga ng Clippers management ay may mga gabi kung saan hindi mabibigyan ng minuto ang Hall of Famer. Subalit ang main priority nga ni Chris Paul ay ang maging malapit sa kanyang pamilya. Ganun pa man ay mukhang magagamit nga kaagad ng multi-time all-star dahil sa injury ni Bogdan Bogdanovic na natamo niya noong Eurobasket. Expected nga na si James Harden at Bradley Beal ang magiging starting backcourt ng Clippers, habang si Chris Paul at Chris Dunn naman sa bench ang magpapatakbo habang nagpapagaling pa nga ang team captain ng Serbia Bogdan Bogdanovic. Sa palagay nyo ba ay makakapasok pa din sa top 6 ng West ng Clippers kahit na wala si Kawhi Leonard sa lineup? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.